bagong pagkakakitaan ang buena mano naming hatid sa inyo. Paano nga ba irehistro ang inyong bagong negosyo? Dito sa Quezon City, baguhan man o veterano na sa pagnenegosyo, may one-stop shop para makapagparehistro. Kung kayo ho ay magnenegosyo, balak niyo magnegosyo, kailangan meron kayong permit. Kung dito kayo sa Quezon City, kailangan pumunta muna kayo sa kanilang negosyo center para doon sa pag-aayos ng permit sa DTI, okay? Dito tayo. Ayun, ma'am. So, magnenegosyo po. Pag first time na magnenegosyo, kailangan ayos. Ang unang permit na kailangan ay from DTI. Yes po. Okay, so paano po yun? So, ang DTI po is 100% online registration. Pero we can also assist you naman po to register here para ma-browse niyo po. Lalo na kung hindi kay techie. Kahit nasa bahay lang, pwedeng ma-access ang Business Name Registration System website ng DTI. Kailangan lang pumunta sa kanilang website, sagutan ang mga detalyeng hinihingi para sa impormasyon ng business owner at negosyong bubuksan. Kung pupunta naman sa mga negosyo center sa inyong munisipalidad, siguraduhing bitbit ang mga sumusunod. Nais na pangalan para sa inyong negosyo. Okay. Kung kayo po ay sole proprietorship, sole owner, sa DTI po kayo pupunta para po magparehistro na. Kung korporasyon naman po or partnership, sa Security and Exchange SEC Commission naman. So, po. dito yung individual? Dito po individual owner lang po. Importante sole owner. pangalan ng business. Yes po. Kasi Sana po, kung may pangalan, naisip ko, tapos may kapangalan. hindi po itong magpo-proceed, sir. ma'am. Isip ka na iba. Opo, kailangan po talaga may baon kang mga at least 5 pangalan. Ay, kasi talaga may very unique po kasi yung pangalan. Kasi ito po yung identity po ng negosyo na. So, tip number 1, kailangan gawin yung unique. And then, importante po may email address. For example, yung email address. Kung parang wala akong email. I-create po namin. Tutulungan po namin kayong mag-create. Bakit ng- importante email? Kasi Doon kung mo papasok po. lahat. Yes po. Kasi it's part of the business na po eh. Ano? Mm-mm. Noon siya, kasi kakatukin mo lang si Kapitan. Matapos sagutan ng mga pangunahing detalye ng negosyo, kailangan pumili kung hanggang saan ang magiging sakop ng negosyong bubuksan. Kung halimbawa, sari-sari store naman po kayo, maliit lang po yung negosyo nyo at wala naman kayong balak na mag-branch with other municipality or other region, kahit po barangay level lang, sa minimum 200 pesos po, that's good for 5 years na. So 200 pesos plus 30 pesos na documentary stamp tax po ang babayaran po natin. Susunod sa Pera Paraan. DTI name, registration, and certificate, check. For business permit, let's go! Abangan mamaya! Dumayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. Dito sa Quezon City, baguhan man o veterano na sa pagnenegosyo, may one-stop shop para makapagparehistro. May 4 na scope ang pwedeng piliin para sa pagrerehistro sa Department of Trade and Industry o DTI. 4 po kasing scoping. It's either barangay level, municipality. Municipality, ibig sabihin, nag-iisa ang iyong negosyo within buong- that ganon. within Quezon City. Kung halimbawa, barangay Santa Monica, may branch ka, you can also locate with other barangay in Quezon City Ay, using apply mo rin. one name. One name. Opo, pero kung ito ay national at ayaw mo may kapangalan, kahit saang region kayong mag-locate, mag-branch out using one single name. Kung barangay level po, it's 200 pesos, good for 5 years na. And pag municipality, that's 500 pesos. 5 Lahat years po, all din. good Okay, for okay, 5 years. okay, And okay. then once regional naman is 1,000. And then kung national, it's 2,000 po. Plus 30 pesos na lang po for documentary stamp tax. Ayun. Kahit ang pagbabayad para sa DTI Business Name Registration, online na rin. Kung wala namang available online app para makabayad, pwedeng bayaran ito sa mga convenience store, kiosk o bayad centers. Halimbawa, granted na inaccept lahat ng DTI, ano susunod? Yung pong inyong registration certificate, automatic po yung papasok doon sa in-enroll nyong email address. Kaya you can print as many as you want. Kaya meron na po kayong kopya. So, ito na-print na yung certificate from DTI. So, dito naka-indicate yung pangalan ng business at business owner. So, ito ipipresent nyo para sa proseso ng inyong pinaka-business permit na.
DTI name, registration, and certificate? Check. For business permit, let's go! Kasama ko naman si Miss Marge Mejia. Siya po ang head ng Business Permits and Licensing Department ng Quezon City. Gaano ka-importante na ang isang negosyo ay may business permit? Well, syempre po kasi under our laws, dapat po, bago ka pang makapagnegosyo sa isang locality, dapat pinapayagan ka ng local government. Dapat meron kang mayor's permit. It legitimizes your business. Responsibleng business owner ako. Tama na may karapatan akong magnegosyo dahil pinapayagan ako ng local government. So, for compliance to public safety, papasara po namin ang iyong negosyo kung wala kang permit. Okay, so pag meron akong DTI certificate, ma'am, proceed na ako sa ano? Pwede ka na pong mag-login sa QCE services kahit nasan ka, kahit nakabakasyon ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa abroad ka. Oo. Kung kumpleto po yung iyong basic documentary requirements, hindi mo na kailangan pumunta dito. Pero kung hindi ka techie, pwede po kayong pumunta dito. Okay. Sa queuing kiosk, kailangan mo lang ilagay ang iyong pangalan, contact number, at email address para makakuha ng number. Kapag tinawag ang assigned number, pwede nang lumapit sa evaluator na tutulong para sa application ng business permit. Para sa mga new applicants o bago pa lang kumukuha ng business permit, ang mga requirement: proof of business registration, SEC registration para sa mga korporasyon, DTI registration para sa individual business o CDA registration naman para sa mga kooperatiba, proof of right to use kung saan pwede magamit ang notarized contract of lease, tax declaration o usufruct agreement, valid ID ng business owner, picture ng business location. Pag na-upload mo na po yung mga requirements, i-evaluate lang po ni evaluator, tapos kapag pasado po lahat, i-issuehan ka ng tax bill. Marireceive mo sa email mo at ipiprint din po nila kung on-premise. Kapag may tax bill ka na, pupunta na tayo kay City Treasurers, babayad ka na. So, kung halimbawa po, maliit na negosyo ka lang, sa bahay ka lang, sari-sari store, karinderya, at ang kapital mo ay 50,000 or less, ang babayaran mo lang po sa Quezon City is 500 pesos. For 1 year, yan. For 1 year. Every year. Hanggat qualified ka, Nakabase sa sukat ng tindahan, kapital at kinikita ang kailangang bayaran para sa business permit. Once na nakabayad na dito, Miss Marge, hihintayin mo na lang po, uuwi ka na. Hindi po namin piniprint kasi dito yung original kasi para po maiwasan po yung unnecessary delay ay ginawa po namin, naka-e-copy po yung permit namin initially. Within the hour, yung e-copy ay marireceive mo na sa email. Yung original copy po, i-deliver po namin within the next couple of days. Business ready na ba mga kapuso? Siguraduhin planado at rehistrado sa pagsisimula ng negosyo dahil ang negosyanteng legit, tuloy-tuloy ang pag-asenso.